Ang pag-invoke ng mutual treaty ng Pilipinas at Amerika ay kailangan daw na naaayon sa desisyon ng presidente at sa whole government approach batay sa ipinaliwanag ng National Security Council. Ang posibilidad ng pag-invoke nito ay kung sakaling mas lulubha pa ang tensyon sa West Philippine Sea at kung sakaling tangkain ng China na sumampa sa BRP Sierra Madre. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya tungkol sa Defense Treaty ay hindi pa umano masasagot ng National Security Council kung dapat nga ba itong i-invoke kung sakaling sumampa ang China sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, sinabi din ng NSC na ang BRP Sierra Madre ay mananatili pa rin sa Ayungin Shoal gawa ng patunay na bahagi ito ng Pilipinas. Council sa ngayon, that has to be a decision of the President and of the government as a whole. Kasi that means already foreign involvement. Una, hindi tayo papayag na mawala ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We are committed to that installation. The presence of BRP Sierra Madre confirms our occupation of Ayungin Shoal. Ang Mutual Defense Treaty ay magpapahintulot sa Amerika na sumaklolo sa Pilipinas laban sa mga armadong pag-atake ng ibang mga bansa. Samantala, inilunsad naman sa South Korea ang dalawang bagong sasakyang pangdagat sa ilalim ng Corvette Acquisition Program ng Philippine Navy na pinangunahan naman ni Secretary Gibo Teodoro Jr. at iba pang mga senior official mula sa DND at AFP. Ang isa rito ay ang natampok na natin sa nakaraang video at ito ay ang BRP Miguel Malvar na ipinangalan naman sa isang revolutionary general at isang bayani ng bansa. Ang mga barko na ito ay nagmula sa Hyundai Heavy Industry. Sa event na ito, itinampok at binigyang diin ang commitment ng DND at AFP sa pakikipagtulungan nito sa gobyerno ng South Korea upang matiyak ang kapayapaan sa Indo-Pacific region, maging ang strategic framework, cooperation at ability building sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi tayo susuko sa mga dayuhan. Yan ang binigyang diin ni President Bongbong Marcos matapos ang naganap na agresibong aksyon ng China noong nakaraan kung saan may isang sundalo ng bansa ang naputulan ng daliri. Isang pagpuri mula sa Pangulo ang natanggap ng AFP, gawa ng paninindigan ng mga ito na panatilihin ang kapayapaan sa gitna ng marahas na aksyon at ginagawang pag-uudyok ng China. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. Ayon naman sa Commander-in-Chief, ang Pilipinas ay hindi magsisimula ng gera. Ngunit, hindi naman ito susuko laban sa kahit na sino mang dayuhan. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Isa ding pagpaparangal ang iginawad ng Pangulo sa mga sundalong nasugatan. Kabilang narito si Seaman First Class Jeffrey Pacundo na naputulan ng daliri. Dagdag pa rito, pinasalamatan din ng Pangulo ang AFP sa patuloy nitong pagtatanggol sa bansa. Naisip mo rin ba minsan, paano kaya kung ang Pilipinas ay magkaroon ng conflict sa China? Tutulungan kaya tayo ng France, isang bansa na mayaman sa kasaysayan at malakas na impluensya sa buong mundo? Samahan niyo kami sa isang kakaibang journey para tuklasin ang posibilidad ng mga bagay na ito. Para maunawaan ang mga posibleng dynamics na pwedeng mangyari, kailangan muna nating i-examine ang kasalukuyang relasyon ng France, Pilipinas at ng China sa politika. Ang France ay may significant role at may mahalagang tungkulin sa global stage. Ito ay may mini-maintain na diplomatic relationship sa Pilipinas at sa China.
Ang kanilang relasyon sa Pilipinas na dating former colony ng Spain and America ay pinapahalagahan ng parehong panig dahil sa kanilang pagsusumikap para sa democratic values at human rights. Samantalang ang kanilang relasyon sa China, isang rising global power, ay minamarkahan ng isang maselang balanse ng economic cooperation at strategic cooperation. Sa kasaysayan, ang France ay mayroong pamanang global engagements. Ito ay naging isang mahalagang kalahok sa mga pandaigdigang usapin mula pa noong panahon ni Louis XIV at ito ay nagpatuloy na mayroong global presence sa pamamagitan ng kanyang mga overseas territories at formal colonies. Ang global view na ito ay patuloy na nagpapaimpluwensya sa foreign policy ng France ngayon. Sa Southeast Asia, kung saan matatagpuan ang Pilipinas, mayroong malaking interes ang France. Ang rehiyon na ito ay tahanan ng maraming dating kolonya ng France, kabilang ang Vietnam at Laos. Ito rin ay isang rehiyon kung saan mayroong ongoing na economic and strategic interest ang France mula sa mga trade relations hanggang sa mga security alliance. Subalit, pagdating sa China, ang mga bagay ay naging mas komplikado. Ang China ay ang pinakamalaking trading partner ng France sa Asia at isang mahalagang investor sa ekonomiya ng France. Gayunpaman, sila rin ay mga kalaban sa ilang mga domain tulad ng teknolohiya at global influence. Ang maselang relasyong ito ay maaaring makaapekto sa paggawa ng desisyon ng France sa ating hypothetical na situation. Habang tinitingnan natin ng mas malalim ang hypothetical situation na ito, tandaan na ang politika ay isang komplikadong topic ng mga interes at alyansa. Kung titingnan natin, hindi ito ganun kasimple. Kaya, ipagpatuloy natin ang ating journey sa amazing discovery ng geopolitics, history, at hypothetical situation. Manatili nakasubaybay habang tinatalakay namin ang mga posibleng role, strategy at resulta na maaring lumitaw kung sakaling makialam ang France sa isang posibleng alitan sa pagitan ng Pilipinas at China. As we go through this hypothetical situation, tandaan na ang politika ay isang complex web of interest and alliance. Hindi siya ganun kasimple tulad ng naiisip natin. Bago natin maunawaan kung paano makakatulong ang France, kailangan muna nating suriin ang kakayahan ng militar ng France. Ang lakas ng militar ng France ay kinikilala sa buong mundo. Sila ay mayroong isa sa pinakamahusay at pinakamodernong puwersa sa mundo at hindi sila natatakot na ipakita ang kanilang lakas kung kinakailangan. Sa aspeto ng pandaigdigang presensya ng militar, ang France ay nag-iwan ng kanyang bakas sa iba't ibang sulok ng mundo, mula Africa hanggang sa Middle East at maging sa malawak na Pacific. Ang mga puwersa ng France ay nasa unahan, ipinapakita ang kanilang kahandaan at kakayahang mag-operate sa iba't ibang kondisyon at teritoryo. Pero paano naman sa rehiyon ng Asia Pacific? Well, sakop din yun ng France. Ang France ay nagpapanatili ng malakas na military presence sa Asia Pacific. Primarily, sa pamamagitan ng kanyang mga overseas territory tulad ng New Caledonia at French Polynesia. Ang mga base na ito ay nagbibigay sa France ng kakayahang magpakita ng kanyang kapangyarihan sa rehiyon. Isang bagay na maaaring maging useful proof para sa ating hypothetical situation. Usapang numero muna tayo. Ang France ay may kabuang bilang ng militar na tauhan na mahigit sa 300,000 at iyan ay ang mga tauhan lamang. Ang kanilang kagamitan ay equally impressive ng kanilang militar. Ang arsenal ng militar ng France ay kasama ang mahigit sa 400 na combat tanks, halos 1,500 na eroplano, at isang hanay ng mga naval vessels, kasama ang mga aircraft carriers, submarines, at surface vessels. At huwag nating kalimutan ang kanilang nuclear capabilities, isang deterrent na maaaring magtip ng timbangan sa anumang conflict, pero hindi lamang ito tungkol sa mga numero. Ang kakayahan ng militar ng France ay matatagpuan din sa kanilang technical efficiency at strategic na katalinuhan. Ang kanilang mga puwersa ay sinanay na mabilis na mag-adapt sa nagbabagong mga sitwasyon, mag-isip ng mabilis at gumawa ng kritikal na mga desisyon under pressure.
Ang adaptability na ito at strategic na pag-iisip ay maaaring maging invaluable assets sa isang potential na conflict. Sa isang kahangahangang kapangyarihan ng militar, walang duda na ang France ay may kakayahang magbigay ng malaking suporta sa isang potential conflict. Ang kanilang global military presence kasama ang kanilang kakayahang magpakita ng kapangyarihan sa rehiyon ng Asia-Pacific ay ginagawa silang isang formidable potential alliance. Pero paano sila eksaktong parte ng ating hypothetical situation? Manatiling nakatutok para malaman. Pero mayroon ba ang France na anumang strategic interest na magbibigay sa kanila ng dahilan upang makialam sa isang conflict na kasasangkutan ng Pilipinas at China? Para sagutin ang tanong na yan, kailangan nating masuri ang complex web ng economic at political interest ng France sa Pilipinas at sa mas malawak na rehiyon ng Asia-Pacific. Ang France, bilang isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo, ay may vested interest sa pagpapanatili ng stability sa rehiyon ng Asia-Pacific na tahanan ng ilan sa mga fastest growing economy. Kaya paano eksaktong matutulungan ng France ang Pilipinas sa isang giyera laban sa China? Ito ay isang komplikadong tanong at ang sagot ay maaaring makuha in different form. Una, tingnan natin ang military aid. Bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang France ay may malakas na hukbong sandatahan na may modernong armas at mahusay na mga tauhan. Kung sakaling magkaroon ng alitan, ang France ay maaaring magbigay ng critical support sa militar ng Pilipinas. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga armas at kagamitan, pagbibigay ng taktikal na payo, o kahit na ang pagdeploy ng mga troops para tumulong sa depensa. Ngunit hindi lamang sa pamamagitan ng military intervention maaaring makatulong ang France. Sa aspeto ng ekonomiya, maaaring magpatupad ang France ng mga sanctions laban sa China. Ang ganitong uri ng economic pressure ay maaaring makapinsala sa ekonomiya ng China na nagpapakita sa kanila na isaalang-alang ang kanilang agresibong katayuan. Ang mga sanctions ay maaaring tumama sa mga pangunahing industriya na magdudulot ng kalituhan sa kalakalan at i-isolate ang China sa global economic stage. Ngunit may isa pang larangan kung saan maaaring magkaroon ng mahalagang papel ang France, ang diplomasya. Ang France ay isang respetadong miyembro ng international community na may malaking impluensya sa mga katawan tulad ng United Nations. Sa pamamagitan ng paggamit ng diplomasyang ito, maaaring magtipon ng France ng international support para sa Pilipinas, putting pressure sa China na iresolba ang alitan ng mapayapa. Maaaring kasangkot ito sa mobilization ng isang global na koalisyon, pagsusulong ng mga resolusyon na kinokondena ang mga aksyon ng China, o pagpapadali ng peace talks sa pagitan ng dalawang bansa. Tandaan, ang mga ito ay mga potential senaryo lamang at ang aktwal na kurso ng aksyon ay depende sa maraming mga rason at kadahilanan. Gayunpaman, malinaw na ang pakikialam ng France ay maaaring malaki ang epekto sa kinalabasan ng isang hypothetical na gera sa pagitan ng Pilipinas at China. Bilang konklusyon, ang potensyal na papel ng France sa ganitong alitan ay malamang na multifaceted at mahalaga. Maaaring sa pamamagitan ng military aid, economic sanctions o diplomatic pressure, ang France ay maaaring magsilbi bilang isang makapangyarihang kaalyado para sa Pilipinas na maaaring magpabigat sa timbang sa kanilang pabor. Kaya, sa isang mundo kung saan ang mga alyansa at international relations ay maaaring magbigay ng significant meaning sa pagitan ng gera at kapayapaan, ito ay karapat-dapat na pag-isipan ang mga posibilidad na ganito. Ang potential role ng France sa ganitong conflict ay malamang na multifaceted at significant. Bagamat ang lahat ng ito ay lahat hypothetical, mahalagang isaalang-alang ang mga complex relationship at potential outcomes sa mga ganitong senaryo. Binaybay natin ang isang complex web of possibilities mula sa kakayahan ng militar ng France hanggang sa kanyang strategic interests at sa wakas ang kanyang potensyal na papel sa isang hypothetical na alitan na kasangkot ang Pilipinas at China. Nakita natin na ang France bilang isa sa mga nangungunang militar sa mundo ay may kakayahang magbigay ng malaking suporta sa Pilipinas.
Ang kanilang mga modernong armas, mahusay na pagsasanay ng kanilang tauhan at strategic na lokasyon sa mapa ay maaaring maging mahalaga sa isang sitwasyon ng digmaan. Kasabay nito, nauunawaan natin na ang strategic na interes ng France ay komplikado. Lumalawak ito higit pa sa simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kasama ang hangarin na itaguyod ang international law, protektahan ng demokratikong mga prinsipyo, at panatilihin ang maayos na mga ruta ng kalakalan. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa kanyang desisyon sa isang posibleng digmaan. Ngunit habang tinatalakay natin ng mas malalim ang posibleng papel ng France, ina-acknowledge natin na ang military intervention ay hindi lang ang tanging solusyon at hindi rin ito ang pinakamainam. Ang diplomasya, negosasyon at international cooperation ay mahalagang mga tool sa pag-iwas at pagresolba ng mga digmaan. Ang France, na mayroong malaking impluensya sa global stage, ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapalawak ng dialogue at pagtataguyod ng peaceful resolutions. Tandaan, bagamat ang lahat ng ito ay hypothetical situation lamang, ang aktwal na takbo ng mga pangyayari ay dedepende sa maraming mga faktor. Marami sa mga ito ay hindi kayang mapredict. Ngunit sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga posibilidad na ito, mas mauunawaan natin ng mabuti ang mga dynamics na nagaganap sa international relations at ang mga potensyal na landas patungo sa kapayapaan. Sa huli, mahalagang tandaan na ang pagpapanatili ng kapayapaan at stability ay dapat laging maging ultimate goal ng bawat isa. Ang gera ay mahal, hindi lamang sa mga resources, ngunit higit sa lahat sa mga buhay ng tao. Umaasa tayo sa isang mundo kung saan ang diplomatic na mga solusyon ay laging umiiral sa military conflicts. Ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application. Ang kasama sa listahan ay ang Mabilis Cash. Matagal ko na rin tong na-try itong Mabilis Cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko.